Excited ba tayo sa gabi ito? Can you shout praise the Lord? Can you shout hallelujah? Hallelujah. So let's lift our holy hands in one accord. Amen. Hallelujah. As we bless the name of the Lord tonight. Glory. Oh, we bless your name, Lord Jesus. We bless your mighty name, Lord God. Blessed be the name of the Lord, for He is worthy to be praised. As we go on, Pastor Ian. God bless you, Pastor Ian. So we lift our holy hands in one accord, singing, blessed be the name. Blessed be the name. Oh, blessed be the name. Minsan pa, of the Lord. blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. He is worthy to be praised and adored. Karapat dapat ka, O Diyos. So we lift our holy hands in one accord, singing, blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Amen. Amen. Thank you, Jesus. At muli ay mapagpalang gabi po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa muling pribilehiyo na ito na makapagbahagi muli sa inyong mga kapatid. Salamat sa inyong imbitasyon, sa inyong pastor na patuloy na mainitang pagtanggap niyo sa amin ng aking may bahay. At salamat sa ating Panginoon. Sa di pagtatagal, mga kapatid, babasa muna tayo ng scripture bago tayo manalangin. So dito, Book of Jeremiah, chapter 2, verse 13, sabi dito sa English, "For my people, Israelian, have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters." So, siya yun, yung fountain of living waters. "And hew them out cisterns, broken cisterns that can hold no water." Next slide po. Dito naman ang ating Panginoong Jesucristo na tumayo doon sa feast, mga kapatid. "In the last day, that the great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink." Next slide. "He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water." Siya pa rin ito, mga kapatid, na hindi nagbabago sa ating kalagitnaan. Tayo yuko at manalangin sa ating Panginoon. Amang banal na may-ari sa aming buhay, maraming salamat muli, Lord, sa pribilehiyong ito na kami narito at nagbubuklod, Panginoon, sa ilalim ng iyong biyaya, na kami, O Diyos, ay nag-expect, Lord, sa gabing ito, na Ikaw, O Diyos, ang siyang mangusap sa amin, Panginoon, na habang kami naghihintay, ang aming puso ay nag-expect, Lord, sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang mangusap, mag-minister, Lord, sa iyong mga anak, at bayaan mong ang Espiritu Santo, O Diyos, ang kumilos sa aming kalagitnaan, pahira ng aming mga mata, ang aming tenga, ang aming puso. Tanggalin mo, Diyos, anumang bara, Lord, sa aming puso. Nang sa ganon, ang bawat salita, Lord, ay magkaroon ng pananagaan at kapangyarihan sa amin. Maabot ang bawat pangangailangan. Ikaw, O Diyos, ang siyang nais naming marinig, Lord, sa gabing ito. Kaya, Lord, may you bless, Lord, every word, Panginoon, at bawat mababanggit, Lord, ng iyong malit na lingkod na salita, pahiran mo, Lord, ng iyong santong spirito, at ito'y maging pagpapala lamang, Panginoon, sa iyong mga anak, Lord, na makikinig sa gabing ito. Muli, Lord, kinukumit namin ang buong gawain na ito, kasama ang papurit pasalamat sa iyong dakilat matamis na pangalan, aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Malaya na po tayo makaupo, mga kapatid. Amen. Salamat sa ating Panginoon. At sa gabing ito, mga kapatid, ay nais kong mangusap sa mensaheng ito na drink and let it grow in you. Amen. Dahil alam nyo, napakahalaga yung pag-inom, di ba? Sa natural, ng tubig. Lalo na yung heat, yung araw, pumapalo ng 40 to 50, mga kapatid.
So kailangan hydrated tayo. At dahil pagka hindi tayo hydrated, sabi nga nila, pwede kang ma-stroke, heat stroke. So ganun din siguro sa spiritual, mga kapatid. Baka ma-stroke din tayo, mga kapatid, kapag hindi tayo umiinom sa salita ng ating Panginoon. Kaya kailangan kung ang bawat mananampalataya ay nabibigyan ng pagkakataon na magkatipon tayo at uminom tayo sa isang spirito. Walang iba kundi sa ating Panginoong Kristo na siyang tunay, mga kapatid, na pinanggagalingan ng tubig na buhay, mga kapatid. At ito'y magbibigay sa atin ng refreshment, revival, mga kapatid, at patuloy na i-sustain ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. So next slide po, mga kapatid. Amen. So nais ko nang tumubok agad, mga kapatid, sa message na ito ng prophet. Show us the Father, and it will satisfy us. Sabi dito, God in His Word, you believe God keeps His Word? Niniwala ba tayo na God keeps His Word? Yes, He keeps His Word, mga kapatid. Every word Jesus said was a seed. Yan ay binhi. Di ba parang nakaraan lang, nangusap tayo kung paanong yung binhing tinanggap natin sa ating Panginoon, yun ang siyang nagtatrabaho sa atin, mga kapatid, at bumabago sa atin. Di ba sabi nga, yung tao araw-araw naupos tayo, pero yung nasa loob ay ito yung araw-araw, mga kapatid, na binabago ng Diyos, mga kapatid. Now you people in California, in every fine orange growers, when you get a little orange tree, you put a little seed in the ground, and it breaks forth into a little tree. So kung dun daw sa California may mga nagtatanim ng mga kahel, sa atin dalandan, ang sabi dun ay ang proseso niyan, unahin mo binhi, tatanim mo yan, at ito'y magbe-break forth, ibig sabihin ayon sa pagkabinhi nito, ito'y sisibol, mga kapatid, and you take that little tree at 1 inch tall and set it out. Do you know that every orange that you'll ever pick off of that tree is in it right then? Alam niyo ba yung bawat bunga ng kahel, ng orange, doon sa makukuha ninyo o malalaglag malapit doon sa punong yun, ay lahat yun ay galing doon sa maliit na binhi na naging puno. Sabi niya, certainly it is. If it isn't, where does it came from? Kasi kung hindi galing doon lahat yun, ay saan galing? Next slide. Sabi niya, 76, just think, there's 100 bushels of orange in a little slip. Yung bushel, sukat yan, na nasa parang batya. Yeah. In a little slip about that big of orange tree, hundreds of bushels of orange, bushels of blossoms, bushels and bushels of leaves. Hindi lamang yung orange, kundi maging yung dahon, pati yung bulaklak nito, ay saan daw ito galing? Di ba? Yun ay nagsimula, mga kapatid, doon po sa binhi. Amen. Doon siya galing. Next slide po. Kaya sabi dito, now, that little tree is just like you. Yun daw na puno ng kahil na yun ay parang gaya sa inyo. Di ba? Sana nakuha nyo agad yan. Ang sabi sa Psalms, mga kapatid, di ba? Pwede ba tayong mag-quote? Yung Psalms chapter 1, verse 1 hanggang 6. Madalas na kinukuto, mga kapatid, sa atin, mga kapatid, dahil tayo'y itinipo, mga kapatid, sa pagiging punong kahoy. Di ba? Na hindi lamang basta binhi, hindi lamang basta punong kahoy, kundi punong kahoy na namumunga. Ayon sa panahon, mga kapatid, upang mangyari kung ano yung layon, mga kapatid, bakit ito nalaglag sa lupa, mga kapatid, ba't tayo lumitaw? At ang sabi dito, Psalms chapter 1, di ba? Psalms chapter 1, Verse 1, basahin natin. Sabi dito, blessed is the man that walketh not in the counsels of ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. Diba? Sabi doon sa Tagalog, mapalad daw yung taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masama, ni sumusunod man sa mali nilang halimbawa, at hindi nakikisama doon sa mga taong nangungutya. Diba? Kasi alam mo, kung ganyan yung sasamahan mong tao, mga kapatid, hindi ka blessed. Dahil yung totoong blessed, mga kapatid, lumalakad doon sa aral ng Diyos, sa katuwiran ng Diyos, dahil pag binasa mo pababa yan, mga kapatid, doon po sa 2, sabi ay, but his delight is in the law of the Lord, and his law that he meditate day and night. Yung law dyan, aral, mga kapatid. Kasi pagdating dun sa 3,
Yun daw pong taong itong mapalad mga kapatid na ito, ang sabi dyan ay siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. Di ba? Napakahalaga, saan tayo nakaposisyon? Saan tayo nakalagay? Saan tayo nakababad? Saan tayo nakabaon mga kapatid? Nang sabi dito ay, sabi niya, sa agos ng mga tubig na nagbubunga sa mga siping ng agos ng kanyang kapanahunan at ng kanyang dahon naman ay hindi malalanta na anumang kanyang gawin ay giginhawa. So, yung tao daw na blessed mga kapatid, hindi mo makikita dun sa first verse na nakita natin. Di ba? Walang believer na bully. Walang believer mga kapatid na puro chismis. Walang believer na puro, alam mo yun, ang gawain mo ay manira ng ibang tao, mga kapatid. O kaya, kasi dapat mga kapatid, yung ganong uri, mga kapatid, na mga bagay, dapat napuputol dun sa mga taong merong anointed din, mga kapatid, na pakinig. Diba? Kasi kahit kailan, mga kapatid, hindi ka makapumumunga dyan. Kasi ang tunay na pamumunga, mga kapatid, ng isang mananampalataya sa ating Panginoon, walang iba kundi doon sa tubig, mga kapatid, na sinasabi dito na sa agos ng tubig. Yung living waters, mga kapatid. Diba? Kasi ang picture niyan, mga kapatid, isang punong kahoy na nasa tabi, mga kapatid, ng siping, tas meron tubig doon, hindi kung ano-anong bagay, mga kapatid, sa ating buhay. Diba? Naniniwala ko mga kapatid dito sa message, movement mga kapatid, kailangan nagmamature na tayo. Diba? Hindi natin ginagawa yung mga ginagawa ng sanlibutan mga kapatid, maging yung mga bagay mga kapatid na alam nating mali mga kapatid. Dahil kailangan nakatayo tayo, nakatanim tayo, nakabaon tayo mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Doon lamang sa kanyang salita, doon lamang mga kapatid sa tubig na yun mga kapatid. Diba? Pag binaybay mo pa, sabi yung 4, ngunit ang mga taong masama, sabi doon sa ibang translation ito kasi, ngunit yung ibang taong masama ay sila'y parang mga ipa na tinatangay ng hangin. Diba? Kaya nga minsan, isa-serve niya lang yung purpose niya dyan. Gagawin, tapos biglang makikita mo, wala na. Kasi ipa, mga kapatid. Sabi, parurusahan sila ng Diyos sa araw ng paghatol at ihihiwalay sa matuwid. Diba? Kasi ang Diyos na naghihiwalay mga kapatid. God is a separator mga kapatid. 6, sabi sa 6, for the Lord knoweth the way. Pag sinabing mong knoweth the way, ibig sabihin pinapatnubayan ng Panginoon yung kanya pong mga hirang. Nang sabi, sapagkat pinanunutbayan ng Panginoon ng mga matuwid, ngunit ang buhay ng taong masama ay hahantong sa kapahamakan. Diba? Kaya kailangan lagi talaga mga kapatid nandun tayo sa pag-inventory. Saan tayo nakaposisyon? Diba? Sino yung mga taong kasama natin? Ano yung mga bagay na pinakikinggan natin? Ano yung mga bagay na binabasa natin, nakikita natin mga kapatid? Kasi yan ay magre-reflect sa atin, mga kapatid, pagka hindi natin napansin. Mga kapatid, dahil alam mo, they carry a spirit. Diba? Yung ating pong mundong ginagalawan mga kapatid, samot-sari mga kapatid na spirito mga kapatid. Pero kailangan uminom lang tayo sa iisang espiritu, mga kapatid, at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo yan, mga kapatid. Hallelujah! Glory to God. Next slide po, mga kapatid, balik tayo. Now, sabi niya, balik po tayo doon, sabi niya, that little tree is just like you. After you accepted Christ in that little baby form, then we are planted together in Christ. Di ba sabi na scripture, we are in heavenly places, sitting in heavenly places in Christ Jesus. Bagamat tayo'y naririto mga kapatid, tayo'y nandoon na sa presensya ng ating Panginoon, kailangan lang natin tapusin kung ano yung layo ng pagkakasugo ng ating Panginoon sa atin sa ibabaw ng mundong ito. Now, the only thing this little tree does, you just have to pour the water to it and it start drinking, and when it drinks, it allotted portion, it's got to drink more than that. It has to drink so much till it starts pushing out leaves, and it keeps on drinking until it pushes out leaves. Then it just keep drinking till it pushes out blossoms, and it just keep drinking until it pushes out orange. Di ba, alam mo, sa sobrang ganda mga kapatid ng mensahe, minsan pag mali ka ng tanggap dito at pagkakakita, uunahin mo yung nandun sa dulo bago yung foundation. Diba? Dahil sa ganda ng mensahe, minsan merong ilan na pressure, dapat ganito ka, dapat ganito, yung fruit of the Spirit at lahat.
Pero unahin mo mga kapatid, yung puno kailangan mo nang maitanim kay Kristo, mga kapatid, at siya'y manatili kay Kristo, siya'y uminom ng Espiritu, mga kapatid, at siya'y mamunga, ilabas niya yung kanyang sanga, ilabas niya yung kanyang bulaklak, ilabas niya yung kanyang tangkay, hanggang sa umabot doon sa bunga. Kaya kailangan mga kapatid, manatili tayo mga kapatid sa salita ng ating Panginoon at patuloy lamang na uminom sa kanyang Espiritu mga kapatid dahil walang gagawin ang binhi na tinanggap natin kundi ilabas mga kapatid yung pinakakatangian na nandoon sa binhi. Diba sabi dito, kayo'y mga binhi ng Diyos. Pagka nangungusap tayo sa binhi, sabi natin yung binhi, laging babalik yan dun sa pinanggalingan niya. At kung tayo'y binhi, bahagi ng salita ng ating Panginoon, ibig sabihin, nilagay tayo dito para i-express yung same material ng word, mga kapatid. Kaya hindi dapat tayo ma-frustrate dahil ang Diyos ang siyang gagawa. Ang kailangan lang nating gawin, maiposisyon tayo kay Kristo, patuloy lamang na uminom hanggang sa mailabas natin yung potensyal ng binhi na yun. Minsan hindi natin napapansin yan kasi nakatingin tayo dun sa ating laman. Na ito'y ang binhi na balot ng laman. Pero alam mo mga kapatid, kalikasan talaga yan na dapat ang binhi ay mabalot. Diba? Mabalot dun sa dilim ng lupa, pero hindi natatapos dun. Kasi kailangan lamang tong diligan. Patuloy na diligan, patuloy lamang tong uminom hanggang sa ilabas niya mga kapatid, yung pinakakatangian ng pagiging binhi niya. Diba? Kaya merong iba dito mga kapatid na frustrate. Pastor, parang di pa na-express yung buhay ng Panginoon. Di, uminom ka lang. Dumalo ka lang sa gawain. Makinig ka lang ng salita ng ating Panginoon. Bayaan mo ang Espiritu ng ating Panginoon at ang kanyang salita mga kapatid ang maglagay sa iyo sa tamang kondisyon at ilabas nito mga kapatid ang bawat katangian ng ating Panginoon na inilagay na dyan before the foundation of the world. Hallelujah! Minsan nakakalimutan natin Di ba, lagi natin sinasabi, dapat magising tayo kung sino tayo, posisyon natin sa ating Panginoon kasi kung minsan, yung spiritual amnesia ay nagki-creep in. Pastor, paano ba nagkakaroon ng spiritual na amnesia? Sabi ng prophet, 3 lang yan. Sobrang pag-aalala, pagkabigla sa mga pagsubok o mga suliranin, pangatlo ay pagkaipit sa 2 opinyon. Pag nangyayari yung 3 bagay, nawawala tayo sa posisyon. Hindi natin napagkikinanla, bahagi tayo ng salita. Kung ang salita ng Panginoon ay minsang namalas sa pamamagitan natin mga kapatid, yung kanyang pangako ay naghihintay lamang din mga kapatid na madiligan ng bawat mananampalataya hanggang sa mangyari, yung pangako ay mangyari sa ating kalagitnaan. Diba? Yung pinaka-nature mismo, mga kapatid nun. And it's all the time drinking and drinking and drinking. Diba? Next slide po. Baybayin pa natin. And Christ died for you. And you are transplanted from the world into Christ. Tayo itinanim kay Kristo mga kapatid. And everything you have need of is right in you. Lahat pala ng kailangan natin, nasa sa atin. Saan daw? Sa pamamagitan daw ng bautismo ng Espiritu Santo. Pastor, paano nangyari yun? Kasi sinasabi mo, binhi ka, di ba? Ang binhi kailangan madiligan, mga kapatid, at madidiligan lang yan sa iisang Espiritu sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga mga kapatid, nangaral mga kapatid ng ministry ang ating Panginoon for 3.5 years. Alam mo kung ano yung ginawa niya? Nagtanim lang siya ng binhi. Doon sa mga disciple. Di ba? Tapos nung namatay ang ating Panginoon Kristo, meron lang tinutupad na scripture, nakalimutan nila. Kaya ang ating Panginoon, sabi niya, ako'y galing sa Ama, ako'y babalik sa Ama, kailangan ako maging Espiritu muli para diligan ko yung mga binhing na ihasik ko dun sa puso ng mga mananampalataya at ito'y buhayin mga kapatid sa kanila at ipaalala ang mga bagay na minsang sinalita na ng ating Panginoon Kristo. Yan ang ginagawa ng Espiritu Santo mga kapatid, na binubuhay ang bawat binhing salitang ating natatanggap sa ating mga puso. Kaya sabi, by baptism of the Holy Ghost, is it that right? Now, the only thing you have to do is to start drinking from that. Kailangan mo lang uminom. Pastor, parang di pa ako gumagaling. Mamaya, babaybayin natin yan. Next slide po. Sabi niya, and as the tree drinks, it begins to push out its leaves. Yung mga dahon, yung mga bulaklak nito, it pushes out its fruit each year. Kasi kalikasan niya yan. Ang kailangan mo lang, diligan mo lang. The fruit is not in the ground, the fruit is in the plant.
See, the fruit is in the plant, and every plant has to drink from his fountain. Di ba meron tayong isang fountain? Di ba sabi nga nung awit if I don't draw from the fountain, how can someone drinks from me? Kailangan nating uminom para tayo rin mismo makapagpainom tayo din sa iba. Kailangan nating i-reflect yung tubig na natanggap natin sa ating Panginoon nang sa ganun yung mga nangihina din mga kapatid ay mapainom din sa isang spiritong ating nainom. Mga kapatid, nang lahat tayo mga kapatid ay sabay-sabay na lumago sa ating Panginoon. And every plant has to drink from his fountain. As the rain comes down and gives the plant life to drink from, and as it drinks, it grows. Di ba, minsan tayo, parang di ako lumalago, pastor. Balikan mo yung proseso. Kasi nandun yung kalikasan, hindi nababago yan mga kapatid. Na yung binhi, kailangan niyang uminom. Kailangan mailagay sa tamang atmosfera mga kapatid. Pag di ka lumalago, ibig sabihin nun, hindi ka umiinom. Sa natural nga lang subukan mo, wag kang uminom. Di ba, ang dami mo magiging sakit? Sabi ng doktor, yung sa examination mo, di ka umiinom ng tubig Kasi kulang mga kapatid. Hallelujah. Next slide po. Sabi niya pa, amen, and it's growing up until it comes to the full bud. Doon sa pinaka-bulaklak. Just like the church has to bloom out in this age. Kailangan mamukadkad. Ibig sabihin, kailangan mag-mature. Diba? Hindi pinadala ang message dito para lang alam mo magbulahan tayo na ang ganda ng teaching at lahat, kailangan natin mag-mature. Diba? And as we drink, we grow. But if the plant refuses to drink, then the plant cannot grow. Sabi ng pastor, alam mo, lalago lang kayo sa pangangaral tapos ayaw mo ng pangangaral. Hindi ka makita dun sa gawain. Paano ka lalago sa ating Panginoon? Hindi natin pwedeng baliin yung law, yung kalikasan nito. Kailangan uminom ka mga kapatid. Kailangan mong dumalo. Kailangan mo mababad mga kapatid sa salita at sa presensya ng ating Panginoon nang sa ganun ay lumago ka mga kapatid at ibunsod mo mga kapatid yung mga bahagi na nandun sa loob ng binhi na yun. If you will just believe it now individually, kasi mga kapatid, individual affair to. Diba? Minsan mga kapatid, yung pastor, syempre nakatingin, nangangaral at lahat. Kami, magpipreach lang kami. Nasa sa inyo ang pagtanggap at pag-reject. Kaya yung paglago, hindi kasalanan ng pastor. Diba? Minsan, yung ibang church, di tinuturuan yan. Tinuruan yan, marunong ka pa. Hallelujah. Diba? Sabihin, yung pastor na yan, siguro hindi tinuturuan ganyang kilos nung, diba, miyembro. Paano mo naman nalaman? Nandun ka ba 24/7? Diba? Kailangan mga kapatid, maging tama tayo ng tingin Diba? Isip agad natin, makita ng mali sa miyembro, sa iba, sisi agad sa pastor. Samantalang yung pastor, di naman nagkulang ng pangangaral. Pinupuntahan pa nga sa bahay. Diba? Yung paglago, mga kapatid, wala sa amin Kaya nga sabi nga, di ba nagtalo dun sa Church of Corinth? Yung iba sabi, kami kay Apollo kami kay Pablo kami. Kaya sinaway ni Pablo sabi, kayo ba nabautismoan sa pangalan ni Apollo at ni Pablo? Hindi ba sa pangalan ng Panginoong Yesus? Siya ang nagtanim, ako ang nagdilig, pero ang Diyos pa rin ang naglalagay ng increase. Hallelujah! Kaya ang bawat ministro, mga kapatid, may bahagi yan sa katawan ng ating Panginoon. Gawin mo lang yung bahagi mo, huwag mong tingnan yung iba, kasi may bahagi din siya na kailangan niyang gampanan. Ang Diyos ang naglalagay ng increase. Kung ikaw ang tagapagdilig ka. Kung tagapagtanim ka. Gampanan mo lang mga kapatid. Kasi hindi ito competition sa ating Panginoon. Ito mga kapatid ay pag-hit mga kapatid ng isang goal, kundi mga kapatid lugulin lang ang ating Panginoon. Ganapin mo lang yung kaloobang inilagay ng Panginoon dun sa puso mo. Diba ang Diyos ang naglalagay ng increase? Depende sa pananampalataya ng taong tumatanggap. Hallelujah. Glory to God. Next slide po. And when a believer is placed in Christ Jesus, you're planted in there in the inexhaustible fountain of life. Walang hanggang tubig ng buhay. And the more you drink, the more you push out. Kaya yung mga kapatid, laging uhaw. Lagi mga kapatid na gustong uminom. Uhaw sa gawain mga kapatid. Sila yung mabilis mag-push out ng mga dahon, ng mga tangkay, ng mga sanga, ng bunga mga kapatid. Kasi sila yung laging umiinom mga kapatid.
Sabi diyan, sabi niya, and the more you push out, that's right. I believe that Jesus saves me, that's good. Then how about, sabi niya, I believe Jesus saves me, that's good. Then how about the Holy Ghost? Believe He'd give you the Holy Ghost, He promised it to you. Diba? Sabi mo, niligtas ako ng Panginoon, paano naman yung Holy Ghost? Diba, pinangako din ng Panginoon sa yan. Paano yung divine healing? Dahil sabi mo, pininiwalaan mo, pinangako din ng Panginoon sa yan. Sabi doon, every redemptive blessing belongs to you. Just drink. Uminom ka lang. Dahil lahat yan ay sa'yo, mga kapatid. Ibinigay na yan ng ating Panginoon 2,000 years ago, mga kapatid. Kailangan mo lang uminom. Drink and push out. That's all. Everything you have need is right in you. Kasi yung Espiritu Santo, mga kapatid, nandyan, tinutupad ang bawat salita. Kaya yun yung dahilan ba't kailangan umalis ng ating Panginoon eh. Diba, noong una hindi maintindihan ng mga apostles eh. Diba, sabi, aalis na ako. Sabi, Lord, ba't ka aalis? Iiwan mo kami. Diba, kasi kailangan kong bumalik eh. Pero huwag kayong mag-alala, papadala ko ng comforter, pero siya rin yun eh. Diba, kailangan niya lang bumalik sa spirit, mga kapatid, para yung mga binhing na ihasik sa puso nila, maging realidad. Kaya pag may mga pagkakataon sa buhay natin, di ba, naturuan na tayo, nahasikan tayo ng binhi. Ang Espiritu Santo, mga kapatid, ay dumarating sa atin. Minsan saan yun ang suliranin man, pero pinapaging realidad niya, mga kapatid, yung kanyang sarili sa atin, nang higit kaysa nung wala pa yung pagsubok. Kaya kailangan, mga kapatid, kung merong pagsubok, yan ay oportunidad na ipakilala ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Hindi yan para pahirapan tayo, di ba? Minsan nalulungkot tayo. May pagsubok na naman, Pastor. Hindi. Pinapakita lang ng ating Panginoon, meron siyang gagawin. Meron siyang gagawin sa ating kalagitnaan nang sa ganun makapagbigay ka ng testimony sa ating Panginoon. Hallelujah! Kaya ngayon pa lang, mga kapatid, diligan nyo na yung bawat pangako na yan na nasa inyong mga puso, mga kapatid. Diba? Nandiyan na yan. Lahat ng kailangan nyo, nandiyan na yan kung nandiyan ang Espiritu ng ating Panginoon. Amen. Next slide po. So when you receive the Holy Ghost, everything you have need of between here and glory is right in you then. Napakaganda. It ain't faith that you need. Sabi natin, gusto ko ng faith. Sabi nga, faith cometh by the hearing of Word of God. Kaya hindi mo pwedeng i-bypass yun eh. Di ba? Sabi niya, you've got faith. Meron na dyan kung nandyan ang ating Panginoon Jesucristo. If you got the Holy Spirit, sabi niya, for He is your faith. He is your faith. He is your power. Yun ang ibig yan sabihin din. But the thing you have to know is to know how to use that faith. Yun kasi hindi natin alam eh. Alam mo, para magamit mo yan, mga kapatid, di ba? Siyempre, it takes revelation, mga kapatid, to use that faith. At ang bawat salita ng ating Panginoon, wala namang gagawin yan, mga kapatid, kundi i-manifest kung ano yung uri ng pangako na yun sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya alam mo, kahit anong preaching dito, kung di kayo maniniwala, walang buti sa inyo. Walang mangyayaring anuman. Kung wala kayong tiwala sa inyo, sariling pastor, sa mga ministrong nangangaral dito, mga kapatid, walang buti sa inyo. Hindi kayo lalago sa ating Panginoon. Kailangan niyong tanggapin at paniwalaan, mga kapatid, ang bawat salitang pinapangaral sa inyo. Hallelujah. See what I mean? Sabi niya, if you understand how to use it, sabi niya, you will see exceedingly and abundantly above that all you could do and think of the Lord. Diba? Minsan inisip natin, Pastor, paano kaya mangyari yung third pull? Minsan doon agad eh. Ang layo ng hakbang. Third pull agad. Mga kapatid. Sabi din, pagka nagkaroon ng mga kapatid ng little persecution, saka lang may expression, mga kapatid. Pero alam niyo, mga kapatid, kahit nga divine healing, kayang mangyari sa inyo kung sasampalataya kayo ng tama sa ating Panginoon. Diba? Kailangan mong uminom dyan. Sa salita ng ating Panginoon. Sabi mo, Pastor, di pa gumagaling. Uminom ka lang. Patuloy kang uminom hanggang sa mabuo yung pananampalataya at masampalatayanan mo yung sinasabi sa Isaiah, by His stripes I am healed. Pinagaling na ako ng Panginoon. Hallelujah. You just drink, mga kapatid. Kasi napakalaga ng pag-inom. Sabi nga, pag may thirst, sabi rin ng prophet, minsan sign of danger yan eh. Ibig sabihin, wala ka ng tubig. Diba? Kaya kailangan mong uminom. Hallelujah. Praise God. Next slide po.
Amen. I tell you, what's the matter with the church tonight? You're not drawing dividends on your baptism of the Holy Ghost. Meron dito, meron ng bautismo ng Espiritu Santo. Pastor, paano mo nalaman na meron ng bautismo ng Espiritu Santo? Unang-unang sign, yung clear understanding mo sa Word. Diba? Kasi sa panahon na ito, sabi nga, ang mystery ng baptism of the Holy Ghost is to receive it without sensation. Pero malalaman mo kung Espiritu Santo yan, mga kapatid, pag tiningnan mo yung uri ng buhay, mga kapatid, na ipinamumuhay mo. Pangalawa, yung malinaw, mga kapatid, na pagkaalam doon sa ibig sabihin talaga ng salita ng ating Panginoon. Pero alam niyo ba, meron dividendo yan? Alam niyo ba yung dividendo? Pagka daw nag-i-invest ka, mga kapatid, sa isang investment company, may mga dividends yan. For example, nag-invest ka ng 10K. Sabi nung agent sa'yo, pag nag-invest ka ng 10K, meron kang dividendo na 1,000 every month. Ganda ng offer, no? Parang scam. Pero sa ating Panginoon, Espiritu Santo, mga kapatid, meron yan dividendo din. Ibig sabihin, merong pangako, mga kapatid, at kailangan yung humugot, mga kapatid, dahil ibinigay na ng Panginoon sa inyo yan. Marahil yung iba dito, hindi pa humihingi, mga kapatid, kaya wala. Diba? Kung meron kang bautismo ng Espiritu Santo sa ating Panginoon, meron kang karapatang humingi sa ating Panginoon sa gabing ito, ayon sa pangangailangan mo. Dahil bilang isang mananampalataya, bibigyan ka ng wisdom ng ating Panginoon kung ano yung marapat mong hingin sa Kanya. Dahil hindi ka pwedeng humingi ng bagay, mga kapatid, na hindi rin ayon sa kalooban niya. Dahil pag humiling tayo, laging sasabihin natin, Panginoon, kung ano yung kalooban mo. Kaya doon nahihipo ang puso ng ating Panginoon. Kasi alam niya, hindi ang kagustuhan mo, kundi ang kalooban niya. Kaya ang binibigay ng Panginoon sa atin, yung kalooban niya, hindi yung gusto natin. Kaya sabi doon, pag humingi tayo, tapos pinadala ng Panginoon sa'yo na parang iba itsura, tanggapin mo. Diba? Kasi kalooban niya yan. Doon daw nadidisappoint yung mga believer humingi sa ating Panginoon na nanalangin. Doon nanalangin daw, Lord, bigyan mo ako patience. Binigyan ng taong nakakainis. Diba? Para trabahuhin yung patience, mga kapatid. Tanggapin mo. Uminom ka dyan, mga kapatid. Kahit mapait yung tubig na yan, mga kapatid, yan ay may vitamina sa ating Panginoon. Palalaguin ka niyan doon sa patience, mga kapatid. Hallelujah. Kung binigyan ka, mga kapatid, ng taong, alam mo yung nakakainis, talagang tatrabahuin yung patience mo yan, mga kapatid. Diba? Kahit nga, pastor, tinatrabaho ng Panginoon Diba? Bibigyan ng mga minsan tupang nakakainis. Diba? Hindi para, alam mo, mahalin sila. Kahit ganun sila, mga kapatid. Minsan, magtatanong iba, ba't kaya hindi pa nire-rebuke ni pastor yan? Marunong ka pa sa pastor. Diba? Kasi yung pastor, di lang puro rebuke yan. Dapat marunong ka rin, mga kapatid, na kausapin din siya na maayos at lahat. Isipin nyo, sa isang pastor, puro rebuke araw-araw. Linggo-linggo, mga kapatid. Lalago ba kayo dyan? Hindi kayo lalago dyan, mga kapatid. Kailangan balanse, di ba? Merong 4 season nga yung salita, di ba? Yung word is inspired of God for doctrine, teaching, reproof, instruction, rebuke. Kasi kailangan balanse, mga kapatid. Hallelujah. Diba? Bigyan ka ng mga circumstansya. Diba? Alam niyo, mga kapatid, nagpapasimula din ako. Overthinker po ako. Diba? Alam ng asawa ko yan, mga kapatid. Diba? Konting bagay lang. Talagang murmur, mga kapatid. Pero alam mo, unti-unti tatrabawin ka ng Panginoon. Hanggang sa mawala iyon. Kapag meron ng problema, merong parang wala na lang sa'yo. Tahimik ka na lang na naghihintay. Ano ang gagawin ng Panginoon? Diba? Diba? Minsan di nyo napapansin yun. Pero minsan kang uminom, lumago ka doon, mga kapatid. Kaya ngayon, alam mo na kung paano ikandak ang sarili mo pag merong suliranin. Hindi na yung parang magmumurmur ka, tatalikod ka sa paglilingkod. Pag merong bagay na hindi nangyari, dapat ang sikapin mo, Lord, ano pong mensahe nito? Ano pong ibig sabihin nito, Panginoon? Ano yung dakilang gagawin mo sa kalagitnaan ng lahat ng mga ito? Diba? Minsan yung pag-iisip lang talaga, mga kapatid ko, minsan ay mali. Diba? So you have to drink. Nang sa ganun tama rin yung ating pag-iisip, mga kapatid. Diba? Yung taong uhaw, taong gutom, hindi na makakapag-isip ng tama yan Pero kung umiinom yan parati sa salita ng ating Panginoon, sa kanyang Espiritu, bibigyan siya ng unawa, ng wisdom, mga kapatid. Nang sa ganun, maging tama yung lakad niya, pagpapasya niya sa lahat ng bagay. Hallelujah. Next slide po.
Tama ba? Tapos ko ba yan? Amen? A man, when he comes to Christ, it isn't first to get the orange. Ito yung sabi ko kanina. Diba? Hindi tayo dun sa bunga agad. Dun sa dulo agad. You get the tree. And the tree is planted in Christ Jesus, inexhaustible fountain of life. And everything that a believer has to do after his place in Christ Jesus, sabi doon, everything he has need of this earthly journey is given to him when he's placed in Christ. So, kailangan may posisyon ka kay Kristo talaga. Kasi siya yung tubig eh. Di ba? Yung binasa natin kanina sa Psalms, mga kapatid. And all he has to do is to drink and push out and drink till every fruit of the Spirit, every gift of the Spirit, everything that's in Christ Jesus belongs to you, will be in you for the entire journey. Kailangan mo lang uminom kasi hindi natin talaga lubos na mauunawaan kung ano talaga yung nandoon sa loob-loob natin hanggat hindi ito ma-push out, ma-express, mga kapatid. Diba? Yung isang binhi, hindi mo lubos na maunawaan kung anong uri ng puno yan at kung ano ang bunga niyan, malibang diligan mo yan, lumaki yan, maging puno, umusbong yung dahon, yung sanga hanggang dun sa bunga. Kasi sabi, makikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng bunga. Kaya kung gusto mo talaga na maging mabunga ang buhay mo sa ating Panginoon, uminom ka ng uminom sa salita ng ating Panginoon. Kasi nagbigay na siya ng paanyaya, mga kapatid. Sabi niya, kung meron mang nauhaw, if any man thirst, let him come and drink. Kasi alam ng Diyos, meron talagang desire ang tao, mga kapatid. At yung desire na yun, Diyos lang ang kayang magpuno. Yung lagi ko sinasabi, mga kapatid. Diba? Panginoon lang. Diba? Minsan may kita ka, mga tao na hindi nakilala sa ating Panginoon, gumagawa ng mga bagay na iniisip nila magpapasaya sa kanila, naiintindihan nyo na ngayon, may thirst yun. At ang kaaway, lagi nag-aalok ng suggestion, mga kapatid, na akala nila yun na magpapasaya sa kanila, pero hindi pa rin. Pero ikaw mapalad ka, pinagpahayagan ka ng ating Panginoon, na yung desire na yan, tanging Panginoon lang ang kayang magpuno. Di ba sabi nga ni David, gaya ng isa na nauuhaw, ako'y nauuhaw sa iyo, Panginoon. At alam mo, hindi ka mauuhaw sa Panginoon kung walang bahagi ng Panginoon na inilagay sa iyo, mga kapatid, before the foundation of the world. Dahil yung kalaliman ay lalaging tatawag doon sa kalaliman, mga kapatid. Hindi ka pwedeng mauhaw sa isang bagay na hindi nag-e-exist. Kung ikaw ay nauuhaw sa Diyos, patunay lang, meron talagang Diyos. Mga kapatid, na minsang tumawag sa iyo, mga kapatid, at patuloy, mga kapatid, na nagsusupply ng pangangailangan mo, ginagabayan ka, mga kapatid, patuloy na gumagawa sa buhay mo, kahit na, alam mo, maliliit na bagay, minsan, di mo nga napapansin, ang Panginoon ang gumagawa sa lahat ng ito. Lahat, sabi doon, God is behind every move. Sa bawat pagkilos, kahit yung mga hindi magandang bagay, pastor, sabi niya all things work together for good to them that love God. Diba? Kaya kung mahal niyo ang Panginoon, mga kapatid, asahan ninyo, lahat yan paglalakipin ng Panginoon. Kahit pinakapangit na eksperyensya, basta mahal niyo ang Panginoon, gagawin niyang mabuti yan sa dulo, mga kapatid. Dahil mahal niyo ang ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Diba? To them that love God. Diba? Kaya maging malinaw sa atin yan. Minsan, pastor, gasgas na yan eh. Alam mo, di gasgas yan dun sa mga pinagpahayagan ng ating Panginoon. Walang salita ng Diyos ang gasgas, mga kapatid. Dahil lahat yan ay laging bago, mga kapatid. Na pagka pinapakinggan natin, ito'y ina-unfold ng ating Panginoon sa atin at paraan ito ng paghahayag ng Panginoon mismo sa ating kalagitnaan. Amen. Glory to God. Thank you, Jesus. Next line po. Amen. Sabi niya, not supposed to get the tree first. Ang ibig niya sabihin, fruit. Diba, alam niyo naman ng prophet, minsan na-slip of tongue. To get the tree, dig it up somewhere, get the smallest tree that's young babe in Christ, and set it by fountain of water. Then the inexhaustible life of Christ. Then you're positionally placed in Christ, and when you are in Christ, by the Holy Spirit, then all these qualities of Holy Ghost lives in you. Amen. Hindi lang natin masyadong, sabi ng prophet, alam mo, there is power in you. Kung naiintindihan nyo lang, sabi ito sa isang message, na Christ in you, kung lubos nyo lang naiintindihan yan, may express talaga yung power ng ating Panginoon.
Diba? Minsan nalalambungan lang tayo kasi nga nandito pa sa laman eh. Pero once na dumating yung tamang inspirasyon sa iyo mga kapatid, you will be an invincible army. Yung sabi doon, if the bride, malaman ng bride ng kanyang sarili, yung kanyang posisyon sa ating Panginoon, she will be an invincible army. Walang makakagapi sa kanya because faith has no defeat. Walang pagkatalo at pagkabigo sa pananampalataya sa ating Panginoon. No, kung makakatayo lang siya mga kapatid na kilala niya ang Panginoon, kilala niya ang kanyang sarili, kung saan siya nakatayo mga kapatid, walang jablo mga kapatid ang kaya makagapi sa kanya. Pagkat ang Panginoong Jesucristo mismo ang nando doon sa kanya mga kapatid at tunay na nakikibaka para sa atin. Sabi nga doon, cheer up, I have overcome the world. Diba? Sana naunawaan natin yun. Kaya sinabi ng Panginoon yun para ipakita, i-encourage tayo mga kapatid, una na akong nanagumpay sa mundong ito. Bayaan mo kung makapasok sa iyo. Ako ang mananagumpay sa bawat suliranin at pagsubok na meron ka. Dahil alam ng Panginoon, hindi natin kaya. Kaya kailangan niyang bumalik sa Espiritu at manahan dun sa believer, mga kapatid, dun sa Day of Pentecost. Bakit? Alam mo, 500 yung sinabihan. Pero bakit 120 lang ang nakareceive? Hallelujah. Kahit sa panahon ito, trimming down, mga kapatid. Hindi ito paramihan. Hallelujah. Ito'y pagtingin kung sino yung predestinado, mga kapatid. Hanggang sa mangyari yung pangako ng ating Panginoon. Hallelujah. Next slide po. And when a man's born of the Spirit of God, filled with the Holy Ghost, everything he has need of life's journey is in him. Right then. And the only thing he has to do is just drink from inexhaustible fountain of life, which is Jesus Christ, until he pushes out divine healing. Pati pala divine healing, nandiyan na. Kasi nga, di ba, natanggap na natin yung earnest. Yung pong ebidensya ng kanyang pangako, yung kanyang espiritu, mga kapatid. Sabi, divine healing, powers of God, He just pushes it out by His drinking from the everlasting, inexhaustible fountain of life, which is Jesus Christ. Kaya mga kapatid, sabi nga ng prophet, alam mo, kung mawawala lang yung fear sa tao, pati yung makilala ng tao ang kanyang sarili sa Panginoon, ang divine healing ang pinakamadaling pangangaral, sabi niya. Kasi syempre, sasampalataya ka dun eh. Kahit anong mangyari mga kapatid, pag na-reveal sa iyo mga kapatid na alam mong nandiyan ang ating Panginoon, lahat kaya niyang gawin. Diba? Walang mahirap sa ating Panginoon eh. Kaya lang nagiging mahirap dahil nga sa pag-iisip natin. Pero ito'y kailangang alisin mga kapatid because hindi tayo mga intellectual faith believers. Tayo mga kapatid ay genuine mga kapatid, faith believers mga kapatid. Mananampalatayang tunay sa ating Panginoon. Amen. Kailangan mo lang uminom. Diba? No, minsan nga mga kapatid, diba araw ng Sabat, meron ding isang tao na, tandaan niyo yung kwento na a man with a withered hand, tuyo, mga kapatid. Tapos araw ng Sabat, ang sinasabi ng mga Pariseo noon, huwag kang gagawa, diba? Kasi nga, Sabat. Tapos nakita ng ating Panginoon, parang ganito yan. Merong sinagoga kasi yung place dun eh. Parang ganito yan, isang church. Tapos merong isa dyan na merong tuyong kamay. At dumating ang ating Panginoong Jesucristo, yung tubig ng buhay mga kapatid, at sinasabi, nakita ko yung tuyong kamay mo, iunat mo. Kaya mga kapatid, yung tubig na yun mismo mga kapatid ay nangungusap dun sa mananampalataya mga kapatid, kailangan niyang uminom dun. At ang sabi doon, nung marinig niya yun mga kapatid, kahit Sabat pa yun mga kapatid, nagawa niyang iunat mga kapatid yung kanyang paralisado mga kapatid na kamay at siya'y pinagaling ng ating Panginoon. Kailangan mo lang uminom. Kung nagsalita mga kapatid, yung pong tubig na yun mga kapatid, ay kailangan mong uminom. Mga kapatid, kailangan mo lang uminom. Pastor, parang hindi ko pa kayang sumampalataya sa hili. Uminom ka lang. Patuloy kang uminom. Inom ka ng inom, mga kapatid. Hanggang sa magkaroon ng pananampalataya dyan sa puso mo. Hallelujah. Glory to God. Next slide po. Amen. Glory to God. Don't just stop when you join church and are baptized. May iba humihinto dyan eh. May home church na, tapos nabaptize na ako, okay na. Hindi. Just keep drinking till you have faith for this, and faith for that, and faith for this, push out until all the manifestation of the Holy Spirit is living in the church. Diba? Pastor, di ko pa rin kasi kaya ito i-give up eh. Di ko pa ito kayang gawin. Di ko pa kaya magpahaba ng buhok. Di ko pa kaya magpapalda. 10 years ka na.
Di ba? Kasi hindi ka umiinom eh. Pero kung patuloy ka umiinom, di ba, dati naman, aminin natin o hindi, minsan parang napilitan lang tayo. Pero nung patuloy kang umuupo, patuloy kang umiinom, unconsciously, minamahal mo na kung anong ginagawa mo. Di ba? Hindi ka na kailangang i-rebuke ni pastor, utusan ni pastor. Di ba? May ganyan tayong experience. Ano yun? By faith, by revelation, napapainom ka. And unconsciously, mga kapatid, lumalago ka sa ating Panginoon. Diba? Kasi yung Christianity, hindi yan yung struggle ka, mga kapatid. Kasi nga, sa ganda ng message, mga kapatid, yung unang balong, gaya ng sinasabi ko lagi dati, parang minsan legalistic yung way eh. Pero habang nagbabasa tayo ng message, nababasa natin yung ilang bahagi pa ng sinabi ng prophet, nababalansi tayo, at mas nabubuksan tayo, mga kapatid, at mas nagiging mabiyaya na tayo sa bawat isa. Hindi na tayo critical, diba? Critical spirit, mga kapatid, attribute ng pride yan eh. Pero habang nabababad ka, habang umiinom ka, mga kapatid, lumalago ka sa ating Panginoon. Diba? Hindi na kailangan sabihin sa'yo paulit-ulit, mga kapatid, yung mga bagay, mga kapatid. Kasi umiinom ka eh. Diba? Next slide po. Amen. And that's the way the Christian is. When you are planted in Christ, the only thing you have to do is to go drinking. It gets in vitamins out of water. Kung sa tubig nga lang, H2O, meron pa rin yun eh. And the Christian gets his vitamins from the Word. Diba? Kaya minsan merong mga masasakitin, spiritually. Kasi hindi umiinom sa salita natin Panginoon. Alam niyo mga kapatid, yung palitaw, diba? Sarap yun eh. Pero minsan kakanin, minsan tao, mga kapatid. Diba? Pag palitaw ka sa church, mga kapatid, mahihirapan kang lumago. Totoo po yan, mga kapatid. Kasi dati akong palitaw eh. Diba? Pero pag sineryoso mo, mga kapatid, yung paglilingkod mo sa ating Panginoon, at nagkaroon kayo, mga kapatid, talaga ng tamang pagtingin sa mensaheng ito at paglilingkod nyo sa ating Panginoon, doon kayo lalago. Diba? Isipin mo, pagka nagda-download ka nga, putol-putulin mo yung connection, download mo ba yun? Hindi, mga kapatid eh. Kailangan consistent tayo. Diba? Consistent tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Diba? Amen. Gets his vitamins from the Word, and then you drink more, spread out and push out salvation, push out through the Holy Spirit, push out till all that crippled arm comes straight. Diba? Sabi ko kanina. Diba kung meron dito, mga kapatid, talaga nagnanais na maranasan yung divine healing ng ating Panginoon, you drink and you push out. Diba? Imposibleng walang mangyari, mga kapatid. Kasi salita ng Panginoon, yung nailagay sa iyo, kailangan lamang itong madiligan, mga kapatid. Amen. Next slide po. Just keep drinking, drink, planted by inexhaustible fountain of life. Jesus Christ is the fountain of life. Drink till you can drink no more. Drink until you become drunken. Di ba? Drunken, pastor, masama yan na. Hindi. Puspos ng Espiritu ng ating Panginoon. Hanggang sa mapuspos ka. Kung di ka pa rin napupuspos, uminom ka pa rin. Pastor, hindi pa rin, uminom ka pa din. Uminom ka ng uminom hanggang mapuspos ka ng ating Panginoon. Hallelujah! Then you forget your old theology and you believe God. Hanggang sa lahat ng, siguro, aral na alam mo dati lahat, paraan kung paano mo siya paniniwalaan, mawawala yun. Kasi uminom ka ng uminom, napuspos ka, hindi ka na pasuray-suray, mga kapatid, na gaya ng isang lasing na tao, kundi kayo sumusuray na sa Espiritu Santo ng ating Panginoon. Napuspos, mga kapatid. And drink till you're well. Kahit dun sa mga may karamdaman, lagi sinasabi, and then, you just keep on drinking, amen, God lives. Buhay ang Diyos. Siya pa rin ang kahapon ngayon, magpakailanman. Hindi pwedeng tumigil siya, tapos sabi mo, hindi, last year, 2,000 years ago, hindi nagbabago ang ating Panginoon. Diba? Kung nagpapainom siya noon, nagpapainom pa rin siya ngayon. Diba? Kung sa New Testament nga, mga kapatid, inihandusay niya ang kanyang sarili dun sa taas ng bato. Diba? Una. Yung pangalawa na hampas, mga kapatid, pa ni Moses. Pero siya, mga kapatid, nandoon pa rin siya sa New Testament. Sumisigaw pa rin. Sabi niyo, kung meron mang nauuhaw, lumapit kayo sa akin at uminom kayo. Diba? Out of his belly shall flow rivers of living water. Kasi kulang sila ng balon dati. Di ba? History ng Genesis, kung mababasa ninyo, ugali nilang maghukay ng balon.
Kaya yung mga Philistine, kasi kay Jacob sila naghuhukay mga kapatid, kaya nga may Jacob's well. Ang ginagawa ng Philistine, pagka mainggitin talaga mga kapatid, tatabunan yung mga balon eh. Di ba? Parang, di bali nang hindi kami makainom dyan, basta lahat wag na makinabang. Di maganda ugali yun eh. Mga kapatid, pero alam mo ating Panginoon, siya mismo yung balon. Mga kapatid, na hindi nasasaid. Hindi siya broken cistern, mga kapatid, na merong mga wiggle tails, mga kapatid. Siya'y meron pong dalisay, puro, mga kapatid, matamis na tubig, mga kapatid, na kaya tayong isustain at ibigay sa iyo ang revival, mga kapatid. Hallelujah! Inilagay niya ang sarili niya dun sa Kalbaryo para makainom tayo ng kanyang buhay. Kasi wala tayong kakayahan sa ating sarili. Ang ating katwiran, maruming basahan sa ating Panginoon. Wala tayong may pagmamapuri. Ang tangi may pagmamapuri natin, siya na nasa sa atin. Siya na tinanggap natin. Hindi tayo naglilingkod dahil mabuti tayo, malinis tayo. Naglilingkod dahil siya ay siya. Dahil dakila siya. Umaawit tayo hindi dahil wala tayong pagkakamali. Siya'y dakila kaya tayo umaawit, mga kapatid. Tayo lumalapit sa ating Panginoon, hindi dahil karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat, pero siya ay siya. Hindi nababago ito, mga kapatid. Hallelujah! Kaya tayo lumalapit. Kaya tayo umiinom. Dahil alam natin mayroong benepisyo sa Kanya. Hindi natin kayang makuha sa sanlibutan ito. Pero sa ating Panginoon lamang. Siya'y buhay, mga kapatid. Thank you, Jesus. Next slide po. And if you're planted in Him, the only thing you have to do is drink of His goodness. Push out whatever you have need of in this earth journey. Mabuti ang ating Panginoon. Diba? Isipin mo, pinili tayo sa ating kalagayan. Sino ba tayo, mga kapatid? Tayo umiinom lang dahil mabuti siya. And whatever you have need, sabi niya, it's all drinking, resting, peace. It's not what you struggle and strive and pull at. Diba? Pinapaalala tayo ng prophet. Dahil hindi tayo naglilingkod in a legalistic way. Hallelujah. You defeat the very purpose that you are representing when you do that. Christianity is not something, God's not one you have to beg and cry and plead and fast and starve and everything like that to get to. Certainly not. Pero pag binasa mo pa, sabi niya, hindi ko dinidegrade yung fast. Pero iba lang yung tumbok niya. Kailangan mo lang uminom. Kailangan mo lang tanggapin ng salita. Kailangan mo lang magpaubaya sa Kanya. Dahil ang totoong paglilingkod, mga kapatid, ay pagpapaubaya lamang sa Kanya. Hindi yung nag-struggle ka't lahat. Yes, merong struggle at some point. Pero mga kapatid, once na ikay sumuko na sa ating Panginoon, hayaan mo na siya, mga kapatid. Siya na ang kikilos sa iyo, mga kapatid. Glory to God. Next slide po. You might have seed. Sinasabi ko kanina. But you got to water it. Sabi mo, hindi may binhi dito, pastor eh. But you have to water it. Now the Bible said they were in upper room, they were blessing and taking and praising God. What? Praising Him because they knew it was coming, for they had the seed in their heart, God's promise. Sabi doon, mga kapatid, nung pinangakuan sila, mga kapatid, na sabi niya, hintayin niyo ako doon, hintayin niyo yung Holy Ghost na bababa sa inyo. Sabi doon, alam mo, hindi lang sila naghintay doon. Sabi doon, they were blessing and thanking and praising God. Yan ang tamang pagdilig ng isang binhi sa ating Panginoon. Pasalamatan mo siya, papurihan mo siya, awitan mo siya, sambahin mo siya, mga kapatid, hanggang sa yung binhing pangako ng Diyos ay ito pa rin, mga kapatid, sa inyong buhay. Pastor, may binhi ako, gawin mo yun. Hanggang sa ibigay ng Panginoon sa iyo. Kailangan mo itong diligan ng papurit pa sa salamat, mga kapatid, nang sa ganun i-push out nito, mga kapatid, yung punguri ng pangako ng Panginoon sa iyo. Hallelujah. Next slide po. Amen. Sabi niya, they were in upper room, what? Praising and blessing God. What for? The promise. May pangako. They know it had to come. There you are. Get in action. Hindi lang yung nagbubutas lang tayo ng upuan. Tumayo tayo, umawit tayo sa ating Panginoon. Pumalakpak ka, umawit ka, mga kapatid. Hallelujah. Go to praising God till promise, ano sabi? Fulfilled. Hanggang sa matupad. Pastor, di pa na natutupad. Uminom ka ng uminom. Diligan mo yung pangako ng pasasalamat, ng papuri sa ating Panginoon. Nang sa ganun ilabas nito, mga kapatid, yung kanyang virtue, matanggap mo yung pangako ng ating Panginoon.
Hallelujah. Minsan, right mental attitude lang eh. Di ba? Hallelujah. Minsan, mali lang tayo. Sabi doon, the right mental attitude towards divine, any promises of God will bring it to pass. Yung tamang attitude, mga kapatid, tamang pag-iisip, yun ang magbubunsod para mailabas yung pangako at maging buhay sa iyo, mga kapatid. Glory to God. Thank you, Jesus. Next slide po. Take that blessed Holy Spirit and God place that thirst in your soul to call for. Diba? Yung Holy Spirit, mga kapatid, God place the thirst, nilagay ng Diyos yung uhaw dun sa kaluluwa mo para tawagin siya eh. Para ituro siya. Pero sabi dun, sometimes, you satisfy it with nightclub somewhere, yung mga di mananampalataya. No wonder you got a headache next morning. Diba? Diba? Imbis na diniligan mo ng, diba, hinanap mo ng ating Panginoon, ang ginawa mo yung thirst, kasi hindi mo alam saan ibabaling, mga kapatid, hindi ka pa nakilala sa ating Panginoon, ibinaling mo sa nightclub, sabi dyan, may nakuha ka rin. Headache. Hallelujah. Amen. Then you'll take a case of beer and you go into your house, sit down and drink it, trying to satisfy that godly thirst that God put in your soul to thirst after Him. Nilagay niya talaga yung uhaw para talaga sa Kanya. Pero pag di nakilala, mga kapatid, o marahil hindi mananampalataya, hahanap yan ng substitute. Diba? Iinom. May nakuha din. Kapatid, headache pa rin. Hangover pa rin, mga kapatid. And take the devil's love and try to satisfy the thirst. Kasi ang Diyos na naglagay niyan eh. God put in you to thirst after Him. How can you receive anything but eternal separation from the presence of Almighty God when He made you to thirst after Him? Yun ang naglalayo. Pagka yung thirst, di ba, Pastor, alam mo, parang kasi may kulang eh. Thirst yan. Hanapin mo ang Panginoon. Wag mo ikukwensya ng mga bagay sa sanlibutan. Sabihin mo, baka sumaya naman ako kahit konti. May makukuha ka din dyan. Di ba? Walang kapakinabangan sa'yo. Pero kung ang Panginoon ang pagbabalingan mo ng uhaw na yan, napakalaking kapakinabangan, mga kapatid. Hallelujah! Ang maglingkod sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. Next slide po. And David, si David, di ba? Kasi mayroon siyang awit eh, di ba? And David surrendered himself, so it takes a surrender heart talaga, mga kapatid. And said, my soul is thirsting like I was in a dry land where there's no water. I thirst for thee, O living God. Diba, minsan pagkapakiramdam natin, tuyot tayo. Diba, may mga dry seasons. Kailangan mo uminom, mga batid. There you are, David said, I sin thee in thy sanctuary and my soul thirst for that power. Diba? There you are, that's the difference. That's what makes things different. Is the thirst that God give you if you satisfy it with the water. Word lang naman eh. Ang spirito lang ng ating Panginoon. That's the difference, mga kapatid. Diba? Next slide po. Amen. Come unto me, all you that thirsty, come and drink from the fountains of life freely, without money, without price. There is a fountain open in the house of God in the city of David. Diba? Yung Bethlehem, diba? Hindi lang siya house of God's bread. Water sip din siya nung province, mga kapatid. Kaya nga, nung nauhaw siya, diba? Humiling siya dun sa 3 mighty men. Kasi iba yung tubig dun sa Bethlehem eh. Iba yung tubig na kayang ibigay ng Panginoon. Ibang-iba, mga kapatid, yung pong comfort na kayang ibigay ng Panginoon sa atin. Diba? Sa mga panahon na marahil broken tayo. Diba? Sabi nga eh, God is near to them na merong broken-hearted and contrite spirit. Diba? Kasi nagpapainom siya. Patuloy siya nagpapainom. Hallelujah. Next slide po. Amen. There is a fountain that you're thirsting for. Certainly it is. Don't try to pervert it, but by trying to say, I will satisfy it by drinking, or I will satisfy it by having date with girl. Pag malungkot ka, brother, wag mo nang idama yung sister. Sa Panginoon ka tumakbo. Papahamak mo pa yung sister, pasahin mo pa. I-ghost mo pa. Tahimik ng buhay niya nang wala ka. Diba? I'll sleep out with little on my husband. I'll go out a little on my wife. Diba? You're only heaping judgment. Hallelujah. You say, I'm not satisfied.
Sabi mo, hindi na ako nasisiyahan, hindi na ako satisfied. No wonder. Kasi sa iba mo binabaling, mga kapatid. Next slide po. It's God dealing with you. Kaya meron nun. Diba minsan isip natin, wala na ang Panginoon. Uhaw yan. Kailangan mo lumapit sa Panginoon. God trying to bring you to something and to take the devil's suggestion and go off with it, that's the way sorrow comes. Diba? Uhaw ka, dapat sa Panginoon, tapos tinatanggap mo yung inaalok ni Satanas, ni Taning, mga kapatid, doon nagsisimula, mga kapatid, yung mga kalumbayan. That's how that comes. Kasi pag may sorrow, ang mag-aaliw sa'yo, si Taning. At ang dulo niyan, kamatayan, separation, mga kapatid. And that life, sabi niya, is not life, it's death. Diba sabi niya, YOLO, you only live once. Pero kung hindi ka nabuhay para sa Panginoon, death yan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life to them that will receive it. So do not be deceived. Bumalik ka sa ating Panginoon, doon ka uminom, mga kapatid. Doon ka manginain ng salita ng ating Panginoon, kasi doon ka lang di mapapalakas. Kaya minsan may mga kalumbayan sa atin, mga kapatid, kasi naghahanap talaga yun, mga kapatid, doon sa presensya ng Panginoon. Sa Kanya lang. Minsan isipin natin, try ko nga to, baka medyo sumayasaya ako. Biling ko nga to. Alam mga kapatid, sa buhay na ito, kahit mabili mo na yung pinakagusto mo na bagay, pag nabili mo, di ka na masaya after. Patunay lang, yung uhaw na yun, Panginoon yun. Siya yun, mga kapatid, siya lang magpapainom sa atin. Kayang pumatid dun sa uhaw, mga kapatid, na magkaroon tayo ng kagalakang di malirip, di masayod, di kawasang galak, mga kapatid, na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Sabi doon, walang price, walang money ang kayang tumumbas nun. Kahit sa gitna ng bagyo, masaya ka pa din. Kasi natanggap mo ating Panginoon. Nandiyan ang Holy Ghost, mga kapatid. Diba, sabi nung iba, alam mo, paano ba ang picture sa iyo ng isang peaceful life? Sabi nung iba, yung nandun ako sa farm, tas nandun palakad-lakad lang. Yung iba, ang peaceful life sa akin, nandun ako sa dagat, naglumangoy-langoy. Sabi niya, ako, peaceful life sa akin, yung nakabakasyon ako. 1 month, walang work. Pero sabi nung isa, alam mo kung ano yung peaceful daw? Dinrawing niya. Isang puno, merong pugad, merong ibon na umaawit sa gitna ng bagyo. Yun ang totoong kapayapaan, mga kapatid, na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kasi Diyos lang ang kayang magbigay niyan. Na kaya mong umawit, mga kapatid, sa ating Panginoon, kahit sa gitna ng bagyo, kahit anong suliranin, mga kapatid, tanging ang Panginoon lang ang makagagawa niyan, mga kapatid. Ang umawit ka sa Kanya, may tumutulo pang luha, hindi dahil nalulungkot ka, kundi merong kagalakan sa puso mo na nagagawa mong umawit sa ating Panginoon sa kabila ng lahat, mga kapatid. Glory to God. Yan yung uhaw na tanging Panginoon lang ang kayang magpuno. Na pagka nawala yan, nagkaroon ng butas, hinahanap-hanap mo. Di ba sabi nga doon, pagka nangyari sa isang believer yan, tumakbo ka sa Panginoon. Sabi mo, Lord, it's leaking out, Lord. Alam mo kung ano nawawala ko minsan? Yung love of God. Kasi kung may love of God, mga kapatid, magiging malambot ka, mga kapatid. Hindi ka magiging kritikal, may kakaiba, mga kapatid, doon sa pag-ibig ng Diyos. Ipinapakita sa iyo ng malawak ang mga bagay. Hallelujah, Diyos lang kaya magbigay niyan, mga kapatid. Hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Then the devil has another way. We just have a moment yet for this. The devil has another way to pervert besides saying, you might say, well, I don't drink, Brother Branham. Pwede na sabihin iba, yung sinasabi mo, Pastor, hindi ako uminom. Namumuhay ako ng tama. Sabi niya, I don't smoke, I don't gamble, I don't run out on my husband or my wife. I live a good life. But the devil has perverted that. He lets you think to satisfy guilty conscience. Isa nakala natin, sapat na yun eh. Yung mamuhay ka lang ng tama. Kung sapat ka lang na mamuhay ng tama, mga kapatid, walang kabuluhan ang pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Kung minsan dinadala tayo at pinapakita ng Diyos yung larawan ng kahinaan natin, kasi siya yung kaya lang bumuo. Kayang mag-restore. Di ba sabi nga, redeemer siya. Alam niyo ba sa Israel, napakahalaga sa kanila yung word na redeemer. Kasi pagka-redeemer, mga kapatid, alam mo thinking nila,
kahit na napakapangit ng sitwasyon, nagpapasalamat sila sa Panginoon kasi meron silang Diyos na Redeemer, na kayang ibalik yung mga nawala, kayang i-restore yung mga bagay na nasira, mga kapatid, dahil hindi niya pwedeng baliin yung kanyang attribute bilang isang Redeemer, mga kapatid. Kaya kung ang mga Israelita na kakaunti ang pananampalataya, kinukuha yung attribute na Redeemer, paano pa kaya ang nobya? Di ba dapat mas malawak ang tingin natin dyan? Kung tayo man ay naipit sa isang sitwasyon na hindi natin maipihit, di mabago, merong Redeemer na darating, mga kapatid, at pipihitin ang sitwasyon na yan, mga kapatid. Kaya niyang baguhin, mga kapatid. Manatili lang tayong sumampalataya, mga kapatid. Uminom sa mga pangako niya hanggang sa i-fulfill niya, mga kapatid. Kahit ngayon Jeremiah 29:11, mga kapatid, 70 years silang nasa exile, mga kapatid. Pero merong magandang plano ang ating Panginoon. Sabi hanggang ganitong taon lang kayo dyan, pero meron ako magandang plano sa inyo. Bakit? Redeemer siya. Siya'y nakakaalam sa lahat ng bagay, mga kapatid. Hindi natin nakikita yung dulo, pero nakita na yan ng Panginoon. Hallelujah. But the devil has perverted that. He let you think to satisfy your guilty conscience that you go join a church. Diba? Sabi mo, para lang ma-quench yun, yung guilty conscience mo, magpapailalim na lang ako sa isang church, okay na to. Hindi yun. You're all right. That's wrong. Sabi niya nga eh. That's perverting. You get satisfaction. You can't get satisfaction by joining a church. You only become mental or intellectual affair. Intellectual faith. Hindi pa rin. Sablay pa rin. Next slide po. Amen. But you'll never be satisfied until you know Him as the forgiveness of your sins, where the sin question is settled and you have that lovely, peaceful, quiet, eternal, and everlasting fellowship with Him. Amen. When the peace of God that passeth all understanding has sanctified your soul and made you a new creature in Jesus Christ. Hallelujah. Napakaganda ng quote, mga kapatid. Hallelujah. Siya lang makagagawa niyan. Pag naibaling mo ng tama yung uhaw mo sa ating Panginoon. Hallelujah. May bibigay niya yan sa iyo, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Next slide. Joining church won't do it. No, sir. That's only perverting the real cause. If the devil can get you out on those things, he'll take you to this other. Napakatuso ng kaaway eh. Kung hindi kanya makuha sa ganito, kukunin kanya sa ganito. Pero deceive way pa rin yun, mga kapatid. But don't settle for nothing less than an old-fashioned experience of the new birth, to be born again of the Spirit of the eternal God. When your soul and God unites together and you become one. Hallelujah! Yan ang pinakamasarap na pakiramdam. Hindi sa natural na siyensya natin, kundi sa spirit realm. Na alam mong nakipag-isang Panginoon sa iyo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Next slide po. See, the first thing you got to do is to come to that fountain. Turo siya. Paano ba mangyari? Kailangan lumapit ka doon. That fountain. You've got to come to that water. Realize it's nothing you can do. Diba? Wala kang magagawa sa sarili mo. Diba? It's what He done for you. You don't have to dig. You don't have to pump out. You don't have to quit this. You don't have to quit that. The only thing you have to do is get there. Sino yung there? Ang ating Panginoon. And drink. That's all. If you're thirsty, drink. Diba, Pastor, meron akong ibang uhaw. Yung uhaw na yun, ibaling mo sa ating Panginoon. Diba, hindi yung parang struggle ka't lahat. Ang kailangan mo lang gawin doon, sabi doon, you get there and drink. Uminom ka ng uminom. Sabi pa nga rin niya, alam mo, pagka ang believer daw, na nagsasabi na, ang dami kong pagkukulang, ang dami ko pa rin mga ganito. Alam mo, habang umiinom ka, hindi lamang yung mga qualities ng binian na pupush out. Sabi doon, pati yung malis na pupush out, pati yung envy na pupush out, mga kapatid. Ito'y nailalabas kasi merong nagpupuno sa'yo. At yung nagpupuno, inilalabas naman, mga kapatid, yung mga bagay na hindi dapat karapat-dapat sa'yo. Diba? Mga toxin. Diba? Minsan tao, minsan quality. Hallelujah. Diba? Habang pinupunuan ka, ang Panginoon inilalabas naman yung mga bagay na hindi karapat-dapat. Now, when he was rocked, God smote him. Para saan? For us. And he gave forth abundance, pure, clean water. Diba? Yung kay Moses at doon sa Calvary.
He does yet today to everyone that will believe. This is His grace, of course, to His people, to us. Na ang ating Panginoong Kristo ay hampasin dun sa Kalbaryo, yung tubig na umagos yung buhay ay para mapainom sa atin ng mga mananamba, mga kapatid, na nauuhaw. Diba? Yan ay biyaya ng Panginoon sa atin. Salamat sa Panginoon. Next slide po. But the judgment was upon Christ that you might be privileged to come and drink. Kasi nga dun sa tabernacle, high priest lang pwedeng pumasok dun eh. Pero nung mamatay ang ating Panginoong Kristo, yung tabernacle, hinati from top to bottom. Yung pong veil. Nang sa ganun makapasok lahat at makainom sa isang spirito. It's God's goodness to you. Kabutihan ng Panginoon. That you do come and drink. It's God's goodness to you that you do eat from the Word. God's goodness to you that He permitted you to be baptized with the Spirit. God's goodness to you to make you a citizen, a Christian, mga kapatid, to give you a health, to set you in church this morning. It's God's goodness. That's all God's goodness. Kabutihan ng Panginoon. Wala tayong anumang ginawa para maging karapat-dapat doon. Sadyang mabuti siya, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ko nga, hindi tayo naglingkod at lahat dahil ganito tayo at lahat. Naglilingkod tayo kasi yun siya. Sabi nga it is God's desire for you to be a Christian. Diba? May quote ng prophet. Siya ang nag-desire niyan para maging Kristiyano ka. Kung yan ay pinagpasahan niya before the foundation of the world, mga kapatid, sabi doon, wala siyang salita na lumabas sa kanyang bibig na babalik na void. Kundi gagawin nito kung ano yung layo ng pagkakasugo nito. Kaya kung ikaw ay Kristiyano at naniniwala ka, tinawag ka ng ating Panginoon, tatapusin niya ng Panginoon hanggang dulo. Amen. Because it's God's goodness, mga kapatid. Next slide po. Amen. Last na po ito. Sabi doon, even the mystery which had hid from the ages and from generation, but now is made manifest to His saints. Sino yan? Sabi, to whom God would make known what is the riches of glory of this mystery among Gentiles. Sino yun? Which is Christ. In you, the hope of glory. Mga kapatid. Siya yan, mga kapatid, yung tubig, mga kapatid, na ating tinanggap, nagpapainom sa atin, nagsusustain sa atin, hanggang sa ma-express lahat, mga kapatid, yung pinaka-attributes din na nilagay ng Panginoon, dun sa binhing nilagay sa atin. So ano man ang pangailangan natin, you drink. Kung may uhaw tayo, you drink. Kanino? Sa ating Panginoon lang, mga kapatid. At asahan mo, mga kapatid, siyang magkukwench ng uhaw na yan, mga kapatid, na hindi kayang punan ng sanlibutan, mga kapatid. Siguro, puputulin ko na dito, mga kapatid, ang mensaheng ito, ang Diyos ang patuloy na maghimay pa, mga kapatid, ng ilang salita sa inyong puso, mga kapatid. So, ibalik ko na po sa inyong pastor. God bless you, pastor.